Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapataling, ngayon nga po ay ang paggunita o memorial, pero sa aming mga Carmelites, ito po ay piyesta sa mga OCD, sa Discalced Carmelites, at sa amin sa mga Calced Carmelites. So sa English, ang kompletong religious name po ng Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus ay Saint Teresa of the Child Jesus and the Holy Face po, Virgin and Doctor of the Church. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kaming lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin. Mahayag sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan na Nisan, 20 taon na paghahari ni Artajeres, dilutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot?"
tingin ko sa iyo wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtanong ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod, at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, sinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumipig, na aliwin namin sila na matamis naming tinig, tungkol sa Siyon, yaong paksa, ninyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nagigibang bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap
sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, mga kapanalig, mga kapatid, ang ginamit ko pong ebanghelyo po ngayon ay yung para sa kapistahan po ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Hindi po yung sa ating weekdays po, no, sa memorial ni Teresita or somehow sa 26th week in ordinary time po natin. Ayan. Maganda ang ating bungad para sa buwan ng Oktubre. Nagtapos po tayo kay San Jeronimo at ngayon naman po ay ang bungad naman natin ay tungkol kay Santa Teresita ng Batang Jesus or Sanggol na si Jesus. Saint Teresa of the Child Jesus and the Holy Face. Medyo mahaba pag yung kanyang religious name. So kilala rin po ang aming kasi tawag namin Ate Tere, ang ganyan Teresita, no? So yan. Kilala rin po rin siya bilang Little Flower of Jesus. Siya po isang madre po sa OCD, pumasok at nabuhay po noong 1873 hanggang 1897. Medyo maikli lamang po ang buhay ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Siya ay pumasok sa kumbento ng murang edad ng 15 years old. Dapat nga mas maaga pa po dyan eh. So dinaya po niya actually yung unang attempt niya to go inside the monastery of the Carmelites kasi nais niya talaga. Katulad ng Inang Maria, when she said her fiats, ay batang gulang pa lamang siya noon na siyang ay nagsabi sa ating Panginoon Diyos na siya ang magiging Theotokos, the Christopher, siya ang magiging bearer ng tagapagligtas ng mundo, no, ng sangkatauhan. And then, nung second attempt, doon na po siya pinayagan. No? So, namuhay po ng payak, pero may malalim na pananampalataya si Ate Tere, no? Si Santa Teresita ng Batang Jesus. Ang kanyang spiritualidad ay nakabatay po doon sa tinatawag na little way. So sa maliit na pamamaraan ay kalugod-lugod yon sa Diyos. Hindi kailangan bida-bida, hindi kailangan bongga ang mga ginagawa at hindi kailangan nanonotice palagi. But somehow ay sa maliit na bagay ay ito ay kalugod-lugod naman sa ating Panginoon Diyos. Ang paggawa ng maliliit na bagay ng may dakilang pag-ibig para sa Diyos. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, iniwan niya ang mahalagang aral po, no, na kabanalan ay hindi nasusukat sa malaking gawain, kundi sa pagiging tapat at mapagmahal sa araw-araw na buhay. Idineklara po siyang santa or banal noong 1925 at pantas ng simbahan noong 1997, Doctor of the Church. At proud kami dahil ang ilan sa mga karamihan ng mga kababaihan na mga Doctor of the Church ay nasa Carmelites po. Ito po ay na-deklara po 1997 ni San Juan Pablo II bilang pagkilala sa kanyang malalim na turo sa pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Imagine, kasi nasa loob ng monasteryo pero ang kanyang misyon ay para sa lahat. At gayon din, siya ay patrona ng mga misyonero, bagaman hindi siya nakalalabas ng kumbento ng monasteryo sapagkat ang kanyang panalangin at pagmamahal ay abot-abot doon sa buong mundo, saan man sulok ng mundo. Kaya meron po kaming tagline sa mga Carmelites, especially yung mga mongha namin, in Carmel, someone is always praying for you. Kaya kami ay tinawag po ng School of Prayer. No? Kung ang Dominican, sila po ay tungkol sa mga academics, scholastics. Kami naman po ay tungkol sa pagdarasal, pagpapanalangin po ng malalim. Kaya kung magpapadasal sa mga Carmelites po yun. Hindi naman guaranteed, no, na sige, kinabukasan maya-maya, nandyan na po ang resulta. No? Pero aangkinin natin yung ating mga intensyon na magaganap ito din sa atin sa tamang panahon. Ngayon naman, itong sa ating ebanghelyo na aking pinili at yun din ay para sa kapistahan nga po ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Tinanong ng mga alagad si Jesus, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At tinawag nga ni Jesus ang isang maliit na bata. Alam natin ito, yung tungkol doon sa maliit na bata, yung aral dito, the lesson here. Inilagay ni Jesus sa gitna nila in their midst at sinabi, maliban na kayo ay magpakababa at maging katulad ng batang ito,
hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo ay napakalinaw. Sa kaharian ng Diyos, ang tunay na dakila ay ang mapagkumbaba, humble, katulad ni Teresita, no? Santa Teresita ng Batang Jesus. Nagtitiwala doon sa nakabatay doon sa ang kanyang pagtiwala sa Panginoong Diyos. Katulad ng isang bata na laging hinahanap-hanap ang kanyang magulang. At may pusong isang tulad ng bata. Remember puso na isang tulad ng bata, hindi isip bata, hindi childish, no? Puso ng isang bata, child heart, no? Childlike na isang bata nga. Ano ba yung termino ko? Mali. Ito rin ang naging buhay ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Siya ay hindi gumawa ng mga malalaking himala o malalaking proyekto, kundi namuhay ng mumunting daan, the little way nga na sinabi natin. Ang paggawa ng maliit na bagay ng may dakilang pag-ibig, laging may kalakip na pagmamahal. Kaya nga si Santa Teresita, napaka-inosente sa lahat ng bagay. Kaya nung pagpasok niya sa monasteryo, medyo nagkaroon, hindi lang medyo, talagang nagkaroon ng struggle kasi galing sa kanilang pamilya, tapos medyo bata pa siya, at yun din ay lahat bago sa kanya. Kaya lahat para sa kanya ay nagkakamali siya, nagkakasala, pero yun ay natututunan niya unti-unti ang mga yun. Pero yun nga, kapag siya ay napagalitan, na sermonhan, hindi siya magsasabi na gaganti, no, ng doon sa mistress niya, sa kanyang mga madre na superior niya doon. Bagkos ang sasabihin niya, thank you, sister, with a smile pa yan, no? Pero sa ating mga ordinaryo, siguro kapag minalditahan talaga tayo, talagang ang mga linyahan ay ang mata mo lang ang walang latay, parang ganun. So, katulad ng isang bata, siya ay may pusong nagtitiwala ng lubos sa Diyos. Kaya inaasa niya lahat sa Diyos. Tayo rin, dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko, ay inaasa natin lahat ng biyaya ay manggagaling doon sa ating Panginoon Diyos. At hindi umaasa sa sariling lakas, kundi sa awa at pag-ibig ng Ama. Sa ating panahon, madalas sinusukat kasi yung tagumpay sa laki na nagagawa, no? Kaya nga, ito yung danger ng mga kaparian sa atin, no? Kapag yung gustong manotice, no, ay yun, papapalitan ng mga sanktuaryo, papapalitan ng mga simbahan, palalakihin ng ganito, yung mga ganyan na hindi naman kailangan, pero ang kailangan i-build ay yung puso at gayon din ang attitude ng mga parokyano para sa mga susunod na pagmimisyon. At yun naman ang ginawa ni Santa Teresita din, no? At gayon din, hindi sa taas ng mga nararating. Yung ating mga extension nga ng pangalan kadalasan sa mga academics, ayun, no? So, PhD, di ba? Yung mga ganyan, hanggang sa RIP, no? Yung mga ganyan. O ang sa dami na nakukuha, na-accumulate na material na bagay, hindi doon ang sukatan para tayo ay maging karapat-dapat doon o dakila sa kalangitan. Ngunit ang itinuturo din sa atin ng ating santa ngayon, ng banal na pinagdiriwang, ginugunita, na ang tunay ng kabanalan ay nasa simpleng araw-araw na katapatan. Ito po yung mababasa niyo po sa aklat niya o sa kanyang inilathala ng Story of a Soul. Isang ngiti sa kabila ng pagod. Kaya isang magandang ngiti sa ating kapwa if you're going to greet with peace, no? Kung kayo ay nasa simbahan, gayon din sa inyong tahanan na nakikinig, nanonood ngayon, ay simpleng ngiti lamang ay tanggal ang pagod. Kaya ganon din si Santa Teresita, pag minalditahan siya, hindi siya talagang yung nakasimangot, nakabusangot, yung mga ganyan, pero ngingitian ka lang niya. Kaya medyo nainis yung isang madre sa kanya, bakit nakangiti ka pa, pinapagalitan ka pa? It's because, sabi niya, marami ako natututunan sa iyo, no? So yun. So that's why she's actually smiling. So isang sakripisyo para sa kapwa. Sa lahat ng bagay, ay yun ang ating iniisip. Yung kapwa din, yung pangkalahatan na kung anong matatanggap nila, hindi lamang yung pansarili lamang. At yun din, isang taimtim na panalangin
para sa mga nangangailangan. Mas lalo po ngayon ay nabalitaan natin ang Cebu, ang lalawigan po na ito ay tinamaan po no, ng mataas ng magnitude po ng lindol. Kaya pagdasal po natin, lahat although may mga safe naman karamihan, pero yung ating mga kamag-anak at yung din mga hindi kakilala ay pagdasal po natin yung mga namatayan at mas lalo po yung mga nasugatan pa doon sa Cebu. Kaya para sa kanya, kay Saint Therese of the Child Jesus, ang pinakamaliit na paggawa, pagkilos ng may pagmamahal ay napakahalaga sa Diyos. Kaya tayo, hindi kailangan ng malaking hakbang sa paggawa ng kabutihan. Kahit yung paunti-unti lang ito, at least ay na pag pinagsama-sama ay ito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya hindi hinahayaan yung ating sarili na magkasala. Na paunti-unti, sabi ko noon, kahit paunti-unti yan, ay yan pa rin ay kasalanan. Di ba? Yung sa pagnanakaw, kupit, is yung parang cute na pagnanakaw, pero kasalanan pa rin yan. So kupit, nakaw, korupsyon, ay yun ay pare-parehas na kasalanan. Kaya nga, ang counterpart dito ni Saint Therese of the Child Jesus ay yung paggawa ng maliliit na bagay, ng kabutihan, at ito ay pag pinagsama-sama ay malaki dahil may kalakip palagi ng pagmamahal, may kalakip palagi ng paglingap. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, ngayong ginugunita natin, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, naway matuto tayo mula sa kanyang halimbawa, na maging katulad ng bata, na may pusong bata, hindi isip bata, sa ating pananampalataya, palaging mapagkumbaba, nagtitiwala, at laging nagmamahal ng tapat. At sa ating mga munting gawa ng pag-ibig, naway maranasan natin ang mundo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya tanungin natin yung ating sarili, sino nga ba ang pinakadakila at sino ang pwedeng makapasok sa karya ng Diyos? Hindi po yung makapangyarihan, kundi ang pusong marunong magmahal ng wagas. At ito ang iniwan sa atin ni Santa Teresita ng Batang Jesus, ang mumunting daan ng pag-ibig, the little way na humahantong sa tunay na pagkabanal o na pagiging santo at santa. Mga kapatid, manalangin tayo sama upang gawin tayong karapat-dapat maging kanyang mga minamahal na anak. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yung mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin mo kami. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nila
ang kaharian ng langit. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa, at ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, na ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni Santa Teresita ng Batang Jesus, Teresa ng Avila at San Juan de la Cruz at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso in ipso, esti Deo Patrim potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapalagay
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa lahat. Kapayapaan, mga kapanalig. Sa pagsasawak na ito, natatawag ka ng aming Panginoon sa Kristo, tanggapin naman namin ang pakikinabang ng buhay na walang hanggan. Managalis ng mga kasalanan sa ibus na. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang dalisay at mapagkumbabang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang marian sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Daran, mga batang mapagmahal at mapagkumbabang tunay, di makakapakinabang sa langit kong kaharian. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas o panalangin para sa mga may sakit o karamdaman. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po'y nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto at gayon din sa kanilang mga tahanan at nasa hospital na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito. Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikisa sa iyong pagpapakasakit sa krus. Tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan, naway maging daan ito sa kanilang kabanalan. Ang lahat ng ito ay aming niling sa pamamagitan ng Ina ng Carmen at ni Santa Teresita ng Batang Jesus, ang aming mga pintakasi. Amen. Ilang patalastas lamang po mga kapanalig. Ang Oktubre ay buwan po ng Rosaryo. Sama-sama tayong manalangin, magbalik loob at magtiwala sa mahal na Ina. Ating gunitain ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Rosaryo sa ikapito ng Oktubre, October 7, at inananyahan tayong lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa mga numerong 8-925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang sila Binibining Rene Jose o si Binibining Ale Nahe. At yun din po ay tuloy-tuloy pong at nagbukas na po pala ang ating Marian exhibit naman po at this time nasa Fisher Mall, Malabon City. Ngayon po ay October 1 at magtatapos din po sa isang santa rin po ng Carmelites sa October 15 po yan, 2025 po. So kung may oras po kayo, panahon, ay idaan po ninyo ang inyong mga kapanalig at gayon din mga kapamilya na doon po ay para makita ang iba't ibang mukha at pinagdaranasan ng ating Inang Maria. We have more than 80 na
images po doon ng mga imahe po doon ng Inang Maria. At nagpapasalamat po kami sa mga kamarero na malapit po dyan sa Malabon at sa Nabotas at ilan din po sa ating mga kapanalig na mga kaparian ang nagdala po ng kanilang mga imahe po. Ayan. So bago po tayo magtapos, ilang bagay din po kay Santa Teresita ng Batang Jesus ay tinawag po siyang Little Flower because ang Carmel ay ibig sabihin ng Carm, L is Garden of God, L is God, no? So that's why si Saint Teresa of the Child Jesus is flower, maliit na flower, at gayon din kami ang mga kaparian, mga mongha, mga Carmelites ay tayo ay mga bulaklak doon sa hardin ng ating Panginoong may kapal. At sa okasyon po ito, sayang po hindi po namin nabigyan ng notice ang Veritas. Sa lahat po ng mga misa po namin ng Santa Teresita ng Batang Jesus ay nagbabasbas po kami ng mga roses, ng mga bulaklak po. Katulad ng ginawa ko kanina ay binahagi ko po ito sa Our Lady of Perpetual Help School Incorporated doon po sa may Pasig City, Santolan, Pasig City. At ito po ang purpose po na ito, katulad po ng ginawa ng Santa Teresita, kapag may kaaway, may umaway sa kanya, ay parang peace offering po ang bulaklak na nabasbasan po na ito, no? So, ganoon din po tayo. Kaya tayo pinag-aagawan natin, di ba, yung sa mga prosesyon. Pagkatapos ng ikot at nakabalik na ito sa simbahan, ay pinag-aagawan natin hanggang dun sa dulo ng mga dahon dahil alam nating nabasbasan ito ng kaparian or ng banal na tubig, holy water. At ang intention po talaga na ito ay ibinibigay doon sa mga may sakit. Kaya nga 'di ba kapag dumadalaw tayo sa mga may sakit, ay nagdadala po tayo ng mga bouquet of roses or mga bulaklak doon. Hindi lang para magkaroon ng parang magandang aura doon pagkos ito ay offering natin sa mga may sakit nating kapatid. So yun po ang purpose po na yun. Kapag may umaway sa inyo, ay roses ang bigay ninyo or flowers. Di ba pag nanunuyo, kapag nanliligaw, ay roses or magandang bulaklak ang binibigay, the best flower ang binibigay natin doon sa kanila. Mas lalo na sa ating Panginoong Diyos, kaya ito ay nakalintabay doon sa buwan ng Oktubre dahil nga sa Rosario, roses, ay inaalay natin ang pagpapanalangin na ito sa ating Inang Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihayin na natin ang banal na misa, humayo kayo may taglay na mapagkumbaba at dalisay upang ang ating Panginoong Jesucristo ay paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.